Umani ng batikos mula sa mga political vlogger ang halos 16 na bilyong pisong utang ng gobyerno sa France bilang panlaban sa climate change. Si Prince Tripoli sa report. Matagumpay na nakakuha ng concessional funding mula sa pamahalaan ng France ang Department of Finance. Layo nitong mapabilis ang pagpapatupad ng mga hakbang ng Pilipinas kontra climate change. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million euros o 15.79 billion pesos bilang bahagi ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa klima at kalikasan. Ayon kay Secretary Recto, patunay ito ng tiwala ng France sa Pilipinas at isang mahalagang hakbang para sa mas lungtiang kinabukasan. Pero para sa ilang political vloggers, tila hindi ramdam ng taong bayan ang benepisyo ng mga inuutang ng administrasyon, lalo na kung walang konkretong epekto ang mga ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Meron siyang iiwan. Eto. Utang, oh. Utang na naman. Utang na yan. Utang mo, Marcos. Magkano na ba utang natin ngayon? Utang na naman. Nangungutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Uy, umaabot sa 250 euro. Euro na pinag-uusapan natin. 250 million euro o humigit kumulang 15.8 billion. Ikinumpara rin ng vlogger ang halaga ng confidential funds ni VP Sara Duterte sa laki ng inutang ng Pangulo na anyay mas malaki pa at mas kontrobersyal. Magkano ba yung confidential funds ni Sara? 125. Ito, 15.8 billion. Ayon sa vlogger, kung tutuusin, ayuda lang umano ang maiiwang legasiya ni Marcos Jr. sa bansa. Nakita naman natin na yung may podcast siya, di ba? Para siya yung gusto yung makipag-ayos, tapos nagmamadali na sila para sa... Kasi 3 years na lang eh. Wala siyang maiiwang legacy. Anong maiiwang legacy niya? Ayuda. Tapos yung mga yung pinakamagandang legacy niya na yung hindi ko talaga makakalimutan to, yung pagbaha eh. Giit nila, hindi makatarungang mangutang kung pansariling interes lang ang pinaglilingkuran. Kasi okay yung utang eh. Halimbawa, negosyante ka, di ba? Uutang ka para magninegosyo ka. Or, pwede rin namang uutang ka kasi may bibiling kang property kasi yung property na yon, you are expecting it to double. To double. Diba? So, parang negosyo mo yon. Diba? Kung mangungutang ka para sa coke, wala. Para sa luho, o para walang pakinabang, wala yun, partner. Kung mangungutang ka tapos ibubulsa mo lang, wala talaga makikita. Ayon sa Bureau of the Treasury, nananatiling matatag ang debt portfolio ng Pilipinas dahil karamihan sa mga utang ay pangmatagalan at may tiyak na interes. Ang tanong, sa dami ng utang nito, ano yung maliwanag? Maliwanag? Katulad ngayon, magtatagulan na naman. Ipa-fact check na naman kayo. Tapos pag binalita namin, fake news peddlers kami pag nagbaha. Kayo, gagawa kayo ng palpak, tapos ayaw nyo ibabalita namin. Batay sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, pumalo na sa 16.75 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Abril 2025. Ito ang pinakamalaking utang na naitala sa kasaysayan ng bansa. Tumaas ito ng 68.69 billion pesos kumpara noong Marso. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.